something so. Guys, tayo namin nagbabalik dito sa Honda Big Bike Tagum upang magbigay ng review dito sa bagong Honda Click 160. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features at syempre yung updated price niya dito. At alamin na din natin guys kung nag-promo ba siya for this month. So without further ado, let's start this video. So since marami nagre-request sa inyo na i-review naman daw itong Matte Cosmo Silver Metallic, ayan na nga guys, merong isang unit na available dito si Honda Big Bike Tagum. And dito naman na tayo sa kanyang overall looks. And as you can see guys, napakaganda ng combination ng matte black, glossy black at ng silver. Dito meron siyang decals dito na Honda 160 which is yung kanyang displacement. So dito tayo sa front guys, check natin anong meron dito sa front. Ayan. So dito tayo guys banda sa kanyang lever muna, no? Sa brake lever, ayan, matte black pa rin naman yung kanyang kulay. Tapos pati texture is black, matte black din. Equipped din siya ng park brake lock guys na kung saan if ever, ayan, naka-engage to sa mga incline na lugar, hindi na dadaos-dos itong scooter na to. So, isa yan sa magandang feature ni Honda Click 160. Meron din niyang ganyan na feature yung Honda Click 125 guys. Tapos, pagdating dito, meron siyang gloss black na fairings. Tapos, hinaluan pa ng silver na fairings dito na nagpapapremium ng itsura niya. And then, pagdating naman dito guys, meron din siyang decals na Click 160. Ayan, minimalist lang din yung design. And eto, napakaganda ng headlight niya guys na naka-LED na. Tapos meron din siyang eyeline dito. Ayan. So, first impression ko talaga dito guys is napaka-perfect niya. So, tingnan naman sa kanyang turn signal, ganun pa rin naman, naka-LED. Suspension na ginamit, ganun pa rin naman, telescopic fork suspension. Ayan. Tapos sa kanyang fender, naka-glossy black. Ayan. So, meron siyang single disc guys with single pot piston brake caliper. Dating naman sa kanyang tire, Federal. Tapos ito ay merong tire size guys na 100 by 80 by 14. Tubeless na din siya. So, pag napako to, hindi siya basta-basta magpa-flat. So, if I were you, palagi kayong may dalang air pressure, no? Anyway guys, itatag ko na lang din dyan kung ano yung aking air pressure na ginagamit sa motor ko. Kung halimbawa naglo-long ride ako, or daily ride. Ayan. Nice. So, dito tayo guys sa gilid. Ito yung itsura niya sa gilid guys, no? So, dito tayo sa kanyang handlebar muna. No? Dito naman sa handlebar guys, nandito yung kanyang napakagandang grip. Ayan. So, stock grip guys, pero napaka-premium. Siyempre, yung bar end niya, matte na matte. Tapos, pagdating dito sa kabila, same lang din. Anyway, siya po ay naka-fully digital instrument panel. So, yung information meron dito, merong speedometer, odometer, fuel gauge. Ayan. Time, of course. At saka meron din siyang battery health indicator dito na kung saan gamit na gamit if ever. Ayan, mag-check ka ng battery health ng scooter na to. Meron siyang select at saka set button if ever mag-set ka ng oil change indicator, time. Tapos kung halimbawa, magsiset ka ng trip 1 or trip 2 nitong scooter na to. So, yung mga indicators meron dito, turn signal, and high beam, low beam, check engine, idling stop system. Ayan. So, ito yung idling stop system guys. Pag naka-activate yan, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo tong motor na to, automatic mag-shut off yung makina. And that way, mas makakatipid kayo sa gasolina. Ayan. Tapos, ito yung kanyang electric start, high beam, low beam, horn, at saka turn signal. Ayan. So, dito naman tayo dumako sa kanyang front pocket, no? So, napakaganda ng design dito, guys. Glossy white. Nag-complement din dito sa fairings niya dito banda sa may tuhod ninyo, no? So, ito kasi, guys, is talagang pag puti, malinis talaga tingnan. Plus, combination pa siya ng matte black, di ba? Ayan, sa mga mahihilig sa ganitong kulay na plain, ayan, bagay na bagay itong scooter na to para sa inyo. So, dito tayo guys sa kanyang, ayan, pocket. So, dito sa pocket niya guys, malalim na din yung pocket niya. Ayan. Tapos, meron din siyang saksakanan ng cellphone ninyo. Naka-USB type na siya. No need na kayong bumili ng adapter. So, if I were you, if ever
if ever itong scooter na to yung bibilhin nyo, tapos gumagamit kayo ng Waze or Google Map, bumili kayo ng cellphone holder, ilagay nyo dito. So, ilalagay ko na lang din guys, dyan sa gilid. Ayan. Dito sa gilid, dyan, kung ano yung cellphone holder na gamit natin. Para nang sa ganun, may idea kayo kung ano yung mura at quality cellphone holder yung bagay sa inyo. Ayan. Tapos, dito naman tayo, meron din siyang pocket dito. Unlike i-click kasi is shallow yung front pocket niya, pero kay Click 160, malalim na. Tapos, naka-keyless system na din siya. Bukasan ng seat, ito. So, kailangan mo lang itutok siya sa seat, tapos pindutin mo to. Ayan. So, babalikan natin yan mamaya guys. Dito tayo, meron siyang utility hook dito. Ayan, pagsabitan ng mga pinamili mo, if ever mag-grocery ka or pupunta ka ng mall. Plus, malawak na footboard. Ayan yung footboard niya guys. Marami ka na ding may lalagay dito. Gaya ng bag, plastic, paper bag. Depende kung ano yung gusto nyong ilagay dito. Anyway guys, yung kilo na pwede mong ilagay dito, sa mga nagtatanong, marami kasi nako-confuse, ilang kilo ba yung pwede ilagay sa footboard ng isang motor or ng isang scooter. So, ito yung reference guys. So, sa under seat is 10 kilos. At dito naman sa kanyang footboard, ang pwede mong ilagay dito is, ayan, 1.5 kilos. So, ito yung gamit nitong sticker na to guys. No? Ayan. So, pwede kayong maglagay ng gloves. Ayan, kasyang half face ata na helmet dito. Tapos, ito naman guys is yung sa PSI, yung hangin ng gulong ninyo. So, kung isa ka, 29 sa front, 33 sa likod. Kung dalawa naman kayo, kasama yung angkas mo, ayan, 29 sa front, 33 sa likod. Same lang din. Ayan. Tapos, dito na tayo sa kanyang seat. Bagay na bagay din itong seat para sa inyo guys kung mahilig kayo mag long ride kasi nagbibigay siya ng comfort. As you can see naman guys, napaka-generous na seat cushion niya. Naka-wrap yung kanyang texture na kung saan, halimbawa silky yung pantalon nyo, kagaya nito, para siyang silky. Itong pantalon kong to, hindi nadulasin para dito. Tapos, generous na din yung upuan ng angkas. So, ngayon guys, dito tayo sa kanyang under seat. So, napakalaki ng kanyang under seat storage guys. Ayan, tapos meron siyang tool organizer dito. No, tapos may free itong manual at saka tools anyway. Tapos, ito yung kanyang fuel tank. So, ito yung kanyang fuel tank capacity at saka yung kanyang average fuel consumption. So, ito yung kanyang grab bar guys. Napakaganda ng grab bar niya guys. Unlike kay Click, medyo patulis or pa-sharp yung design sa kanya, pa-square. So, kung hindi pa rin enough sa inyo yung kanyang under seat storage, pwede naman kayong magpakabit ng bracket dito for top box. So, ilalagay ko na lang din dyan yung link guys kung saan kayo makakabili ng magandang bracket para kay Honda Click 160. So, dito tayo sa baba. Ito yung foot peg ng angkas. Yung akin kasi guys is naka-rubberized. Kay Honda Click 125. Tapos, bumili ako ng alloy para mas maging astig yung forma niya. Pero itong Click, naka-alloy na mismo yung kanya. Tapos, ito yung kanyang ACG, Alternating Current Generator. So, pag pinaandar nyo itong scooter na to, tahimik na lang. Tapos, ito yung kanyang tambucho. As you can see guys, meron na siyang heat guard. Pang-protekta yan sa legs ng angkas or legs ninyo. Silver exhaust end cap din yung dito niya guys. Tapos meron na siyang built-in tire hugger, unlike kay Click na wala, no? So bumili pa tayo talaga ng aftermarket na tire hugger. And for me, goods na goods yan. Ito yung kanyang tire sa likod. So mas malapad yung tire niya dito guys. Tapos meron siyang rare tire size guys na 120 by 70 by 14, tubeless, and Federal pa rin yung brand. Anyway guys, ito yung likuran niya. Yun nga lang is hindi pa siya naka-disc brake. Naka-drum brake pa rin. Comment down below if ever i-upgrade to by year 2026. Gusto nyo bang naka-dual shock absorber to? At saka naka-single disc sa likod? Paki-comment naman sa baba ng video nito. Ayan. Tapos, ito yung kanyang tail. Ayan. Ito yung itsura ng kanyang tail, guys. Ayan. Taillight niya is naka-LED. Turn signal is naka-LED na din. Ayan. So, for me, goods na goods yan. Tapos,
Ito yung ilaw dito ng plaka, naka-reflectorize na din. Anyway guys, kung itong scooter na to yung bibilhin nyo, meron din akong itatag na parang cover dito sa kanyang turn signal light para nang sa ganun mas safe siya na hindi siya mabali kung sasampa ka or sasampa yung angkas mo. No? Kasi hindi naman natin maiiwasan guys na baka hindi makita tapos biglang sasampa ka or sasampa yung angkas mo, baka mabali. Kasi kita nyo naman guys, kahit na premium yung pagkakagawa and manipis kasi, ayan, so mas better na meron siyang parang bracket or parang cover dito na metal para safe yung turn signal light. Mura lang naman yun guys kumpara sa presyo ng original na turn signal light ni Click 160. Ayan, tapos ito yung papaludo niya, and dito naka single shock absorber siya guys. Of course, nandito yung air filter niya, yung CVT niya guys. So, napakaganda din pala ng case niya guys. Ano? Matte yung kulay. Tapos guys, yan yung kanyang drum brake. No? Pwede kayo mag-adjust dito pag malalim na yung kagat ng lever or ng brake ninyo. Anyway guys, this one is combi brake na, no? So, if ever pinihit nyo yung left lever, automatic mag-i-engage yung brake sa rear wheel at saka sa front wheel. Ayan. Center stand, side stand niya guys, meron side stand, kill switch. Ayan. So, dito tayo sa kabilang side. Ito yung itsura niya. O, diba? Nice. Pagdating naman sa kanyang seat height guys, ito ay merong seat height na 778mm at ground clearance 138mm. Kaya naman kung may height ka kahit 5 flat ay kayang-kaya mo itong abutin dahil napakababa lang naman itong scooter na to. Kung interested ka sa motor na to, ito ay may presyong 116,900, down payment is 9,000 at monthly sa 3 years na 5,506 at rebates na 200. So, ayun na nga guys, natapos na nga natin ikutan si Honda Click 160. Ano yung masasabi nyo sa bagong scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya at anong katangian niya kung bakit i-consider nyo itong bilhin ngayong 2025? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!